Magsitayo po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ika-4 na linggo ng pangkalawang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon mga kiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon rin ng mga nakuspusting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa pangalawang aklat ni Samuel, napaiyak si David dahil napatay si Absalom na kanyang anak, na siya ring naghahanap na patayin ang kanyang amang si David. Sa ating Ebanghelyo ay pinapahayag ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Marcos na tayo ay mga tagatanggap ng biyaya ng Panginoon gaya ng kanyang pagpagaling sa isang nagdurugo na babae at gaya sa kanyang pagbigay buhay muli sa namatay na anak ni Jairus na pinuno ng sinaguga. Sa buhay natin, laging nagpapahayag ang Diyos ng kabutihan at may kabutihang loob. Kinakailangan lang na tayo ay magpahayag ng ating pananalig sa Kanya. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang sa ating panampalataya at dahil sa ating karapukan at kahinaan, tayo ay nagkasala. Lumulupot tayo sa mga Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may luubing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at nagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina. Nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab,
Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina. Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya'y may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita. Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi," at gayon nga ang ginawa ni Ahimaahas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita iyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nananangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit hindi pa ako at sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom, kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak, kaya't lihim silang pumasok sa lungsod. Para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo, ako tumatawag. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti, sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Magsatayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao
upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinaguga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan. At ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kay sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng mga gamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kahit nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kahit bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsiksikan ang napakaraming tao. Bakit tinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit, patuloy na lumilinga-linga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot at lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit po ninyo balahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama, kundi si Pedro at ang mga kapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nanaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang.
Ngunit, pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kanuna ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita komi, na ang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagkadakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Martes tayo na ika-4 na linggo sa kariwang panahon sa palang taon ng ating pagdiriwang. At ang ating pong mga pagbasa ay tungkol sa pananalig. Pero kung tingnan din natin ang lahat, sa pananalig, pinakailangan ang pakikiisa o ang pakikiramay. Sa ating unang pagbasa, atin pong makita itong ang pakikiramay kay David. Ang tawag po dito sa salitang Hebreo dahil Hebreo naman, Hudyo naman si David, Lehot Halak, na sa ating Koinoko na Grigo ay nasalin na Ginimiros o sa Latin, Par-irit, na kung saan ito yung pakikiramay. Pakikiramay una sa lahat dahil hindi naman gusto ni Haring David na mamatay ang kanyang anak na si Absalom na nagrebelde sa kanya. Si Absalom gustong maging hari. Kanya pong hinahanap ang kanyang ama at ang mga alagad nito para kanyang patayin upang magsimula na siya na maging hari. Hanggang sa kanyang pakipagtugis at pagkaroon ng giyera laban sa mga hukbo ni Haring David, siya ay nasabit sa isang puno. At pagkasabit sa kanyang puno, dahil kulot ang kanyang buhok, hindi siya naligtas dahil pinatay siya ng mga hukbo ni Haring David na pinangunahan ni Joab. Ang kanyang kamatayan ay nagdala ng kalungkutan para kay Haring David, kaya tumangis si Haring David para sa kanyang anak. Na kung titingnan po natin, wala nang magagawa si Absalom, pinapatay pa. Dahil nakabiti na siya sa kahoy, wala na siyang magawa, pwede na sana siyang palayain at managot sa kanyang ginagawa na pagrebelde. Pero hindi ang ginawa, pinatay siya. Pero itong mga pangyayari ay isang pangyayari din na kahit na si Haring David ay hinirang ng Diyos at napakagaling na maging hari, mayroon pa rin siya mga pagsubok sa buhay at mismo na membro sa kanyang tahanan, membro sa kanyang pamilya, ang siyang nagrebelde. Kuminsan sa buhay natin, may mga pagsubok na pinagdaanan natin na nangailangan ng tunay na pagtingin, ano ba ang mga kahulugan ng mga pagsubok sa buhay. Pero hindi katanggap-tanggap ni Haring David ang nangyari sa kanyang anak na namatay. Sa ating Ebanghelyo nga ni San Marcos, Kapitulo 5, verso 21 hanggang 43, dalawang himala ang nangyari. Ang unang himala ay ang paggaling ng nagdurugo o mayroong hemorrhage na 12 taon na nagdurugo at walang kagalingan, bagkus lalo pang lumulubha, lalo pang lumalala ang kanyang kalagayan. Pero dahil sa kanyang pananalig,
na nahipo niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoon, siya'y gumaling. At tinahanap nga ng Panginoon sino ang humipo sa kanya. Ang sabi ng kanyang mga alagad, napakaraming tao at mahirap magsabi kung sino talaga yon. Hanggang ang babae na mismo ay nagsabi sa ating Panginoon na siya yon. At nagkaroon ng pag-ulat na ang anak ni Jairus ay patay na. Kaya huwag nang istorbohin ang Panginoong Hesus. Pero anong sinabi ng ating Panginoong Hesus? Sabi niya, huwag kang mabagabag, manalig ka. Ang sinasabi pa rin ng ating Panginoon, para bang sa panahon ngayon, kung may problema tayo, huwag kang mabagabag, manalig ka. Pakisabi sa katabi mo, manalig ka. Manalig tayo sa ating Panginoon. At anong nangyari sa pananalig? Binuhay ng ating Panginoon ang anak ni Jairo na namatay. Pero dahil hinawakan niya, hindi na po basta't saan na malaya ang ating Panginoon Hesus. Kaya anong sinabi niya sa versikulo 43, kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Marcos, mahigpit niyang ipinagbilin na huwag ipaalam sa kanino man. Ito ay dahil sa tinatawag na tradisyon ng mga Hudyo na mabasa natin sa aklat ng Leviticus, kapitulo 15, versikulo 18 hanggang 20. Ito yung tinatawag na kung ikaw ay magkaroon ng kalinisan o karumihan at marumi ang tao, maging marumi ang tao kung kumain ng baboy, kung hinawakan ang may kitong, kung hinawakan ang patay. Iyong babae na 12 taon ay patay, hinawakan ng ating Panginoon. Kaya hindi na siya dapat basta't malaya na paikot-ikot at magtuturo at magpapagaling. Kaya dahil dito, mahigpit na sinasabi ng ating Panginoon na huwag ipaalam kanino man. Pero sa kanyang pagpahigpit na huwag itong malaman ng marami, lalo itong ipinapahayag sapagkat napakalaking himala na ang patay ay kanyang binuhay. Magpahanggang ngayon, wala pang isang tao sa mundo na makabuhay ng isang patay. Ang Panginoong lang na hindi lang siya tunay na propeta, siya ay tunay na anak ng Diyos dahil ang mga patay pwede niyang buhayin. Dito naman ang kinakailangan dito ay ang tinatawag sa mga Hebreo na imuna. Imuna na sa Grigo ay nasalin na pistis at sa Latin ay fides. Ito ay tungkol sa pananalig. Ang ibig sabihin nito, manalig ka. Kaya sabi nga natin, kung manalig tayo, wala pong imposible sa Diyos. Lahat ay gagawin ng Diyos. Lahat ay darating sa iyo. Pero sa paraan, sa panahon ng Diyos, hindi po na basta't ikay nanalig na automatic na darating na sa iyo yung himala o kaloob o biyaya na gusto mo. Ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng iyong kinakailangan, ng iyong hinihiling sa Kanya para sa iyong kaligtasan at para sa kaligtasan ng iba. At dahil dito, huwag po tayong maghinawa sa ating panalangin. Hindi po tayo titigil sa ating pakipag-ugnayan sa ating Panginoon. Manalig tayo sa Panginoon at ang ating pananalig sa Kanya. Kung gaano man ito kalakas at kalalim, ay siyang maghatid sa atin ng biyayang ating kinakailangan. Ang himala na ibibigay ng Panginoon ay ibibigay sa lahat ng mga nananalig sa Kanya. Kailangan lang natin ang taos-puso na pagsuko sa ating sarili sa Kanya, ang ating pananalig na tunay sa Kanya. Yun pong nananalig sa ating Panginoon at gusto makatanggap ng mga biyaya. Pumalakpak nga.
Tayo ay gusto nating makatanggap ng biyaya. Manalig tayo sa Panginoon. Wala pong imposible sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Ibibigay sa atin ang lahat ng ating hiningi, pero sa kanyang panahon, sa kanyang paraan, at para sa ating kaligtasan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kalakip ang buong pananalig habang nanalangin tayo ng may panampalataya sa Diyos Ama. Natutugunin niya ang ating mithiin, atin pong itutugon, Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang simbahang katolika sa buong daigdig naway maging simbolo ng nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang siyensya sa paggagamot naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa pagpapagaling na kapangyarihan ng anak. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at paggawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong
ito ay aming maihayag kahit nito ay walang anumang may daragdag sa kanikilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikihirapan sa pangitan ng anak namin na mahal. Kaya kaisa ng anghel si awit ng papuri sa inumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila mo rin mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Iluong lahat ng takot sa inyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at magulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siyang ating hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. At ngayon, tila walang mararating
darating na bukas. Ngunit kung siyang ating hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, iluong lahat ng takot sa inyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magpasit at magulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siyang ating hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka, kay Jesus. Manalig ka. Announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari niya pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na February 1, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Sa darating na Biyernes,
February 2, 2024 ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Piyesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat po ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humiling na iyong bigyang kaunlaran sa panampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, kayong sa loob at sa labas, at naugnay sa iba't ibang social media platform sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo, ang mga cross-posting na mga chapels, groups at communities, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang matulungan natin ang mga kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod at lahat ng narito at lahat ng mga naugnay sa ating Eucharistia ng Dambana, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno at Basilica Minor. Tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na magpahayag ng ating pananalig sa iba't ibang paraan. Ang pananalig ay ang ating pagbigay ng ating pagsuko sa Kanya, ang ating pagtiwala sa Kanya, ang ating panampalataya sa Kanya upang tayo'y Kanyang iligtas at ang mga kaloob na ating kinakailangan ay Kanya pong ibibigay sa atin. Ngayon na po, ang pagbasbas, mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa mitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa mitan ng benisyon ito na may maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ay iniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.